Guys, welcome to my channel. Today I will be reviewing my 2013 Chevrolet Trailblazer LT. Today I'll show you my 2013 Chevrolet Trailblazer, the 7-year-old SUV. Tara, let's go! After 7 years, medyo makinis pa rin yung body niya. May mga konting gas-gas, alam mo na, usual, nagkakaedad, maiwasan yung mga kaunting mga gas-gas sa mga parking. But overall, makinis pa rin siya. Alaga ko lang siya ng wax. Once a month, iwa-wax ko siya. And then, meron siyang 20-inch na mats na black color. So far, no problem. It has been serving my needs for the last 7 years. Meron siyang mga 100,000 kilometers na natakbo. And okay pa siya. Ang Chevy Trailblazer actually is matibay. Maganda yung makina niya, hindi siya sirain. Medyo may kamahalan ng parts, pero okay lang. Matagal naman siyang masira. Saka yung forma niya, hindi nawawala sa forma. Yung kasabay niyang mga SUV at that age, parang wala na sa forma. Pero tingnan mo siya ngayon, parang hindi siya naiiwanan ng mga recent na lumabas ng mga SUV. Maganda yung proportion ng body sa harap, sa likod, sa tagiliran. So maganda rin ang suspension niya. Actually, naidaan ko na siya kung saan mga daan, ang Baguio, kung saan pa. Okay siya, matibay. In fact, yung suspension niya actually wala pa akong pinapalitan. At 100,000 kilometers, yung shocks niya, pati yung mga bushing, okay pa rin. Hindi ko pa siya napapalitan. Sa iba pang aspect sa exterior, ito kasi dati is body color siya kasi LT type nga. So, pinitulaan ko siya ng black para bumagay siya. And then, nag-install din ako ng window visor na rainmaker. Alam mo, magandang window visor na ito kasi dito parang hindi siya mukha. So, mas maganda siya. Okay. Yung grill originally, ito stainless steel. So, piniturahan ko din siya ng black at itong M10 para magmukha siya bagay. So, ito, yan. Kulay black na rin siya. Yung original LT pala, walang roof rail. So, mukha siyang kalbo. So, ang ginawa ko, bumili ako nitong roof rail. So, pinakabitan ko siya ng roof rail para mas maganda. And then, nilagyan ko rin siya dito ng spoiler. So, itong spoiler, originally, wala siyang spoiler. So, pinalagyan ko. So, body color siya para mas maganda siya tingnan. Tayo sa likod. Ito original is yellow. So, pinin ko rin siya ng black. Pati ito, stainless ito eh. So, nilagyan ko din siya ng black. And then, kinabitan ko siya ng rear camera kasi originally wala naman siyang rear camera. By the way, ang bukasan nga pala dito sa likod, sa baba. No? Yung iba kasi, dito sa taas. Minsan nga, yung mga gwardiya sa parking, dito hinahanap eh, nakakatawa eh. So, dito siya bubuksan. So, ganyan siya, no? Yan. Sa wheel set niya. Ito is yung next na wheel set. Ang size niya is size 20. Ang gulong ko is Nito Terra Grappler. Size is 265, 50 by 20. So, actually, ang original color nito is silver. So, pinapinturahan ko siya ng itim kasi luma na. And then, para lumabas yung gulong sa fender, ilagyan namin ng spacer, no? This is about 25 mm na spacer. So, pag tinignan mo dito sa likod, medyo nakalabas siya. Kasi, dati kasi medyo pasok siya ng konti. So, makikita mo dito, nakalabas siya ng mga 1 inch, kaya mas maganda siya tingnan.
Ito isa sa mga upgrades na nilagay ko. Yan yung balance arm. So makikita mo sa cornering, nakokontrol na yung body roll. Napakagandang upgrade yan. No? Yan yung kulay puti sa ilalim. Now let's go to the interior. Dito ipapakita ko yung itsura ng 2013 model na LT manual. Nakikita nyo dito, meron akong leather seat cover kasi hindi siya leather seat. And then dito rin ang instrument cluster niya, which I will discuss later. Ito naman yung window control sa driver side. Pag pinindot mo ito, yung lahat ng windows, hindi mo siya may bababa. See? Ayaw, no? Pagkatapos, ito naman, pagka ilalak mo lahat ng pinto. Okay. So, ito yung sa auto, pagka auto yung sa may window, sa left na driver side. Tapos, pag tingnan mo kay taas, automatic siya. Ito yung pedals niya. Ito yung sa fuel lead. Ito naman sa crank lead. So pag hinila mo, ito makikita mo. Ito nga pala, pinakabit ko lang ito, switch lang ito sa light sa harap. Dito naman, ito yung headlight level control. So pag nasa 0 ka, mababa pa siya. So pag 1, tumataas siya, no? Ito naman yung control mo doon sa liwanag ng instrument cluster. So ma-adjust mo rin siya. So sa gabi minsan kasi medyo maliwanag siya, ma-adjust mo siya. Ito naman yung control mo sa headlight. Naiiba ngayon, no? Kasi yung sa ibang car, di ba, dito sa ang control sa headlight. Ito yung pag-on mo ng headlight. So you turn right, then you turn left. Pag pinindot mo ito naman yung fog light. So makikita mo doon sa instrument cluster yan. Magkanan. Ito naman yung control sa windows, no? So pag pinindot mo to, ito yung magkocontrol mo sa left. So yung side mirror mo, gagalaw siya to the left, to the right, then up, and then down. Pag pinindot mo naman sa kanan, so yung right mirror naman ang gagalaw mo. So yung kabila. So makikita mo yung kabila. So siya yung gagalaw, no? Right, left, up, and then down. Second row seat, no? So dito, pumasok ka dito, ito yung seat niya. And then meron din dito power supply, pwede kang mag-charge, no? So dito, meron dito itong cubby holes. And then nakita mo sa gitna, meron din silang headrest. Yung iba kasi walang headrest, di ba? So mas maganda kung meron headrest sa gitna para hindi napapagod yung nasa likod. Dito naman sa gitna, nandito yung control ng aircon. So dito, ko-control mo yung lakas ng fan para makakita mo dito. Dito yung aircon controls. And then nandito rin yung switch ng ilaw sa likod. So naka-LED lights na yan, pinalitan ko na siya. Sa likod naman, ganun din, meron siyang sariling air control din dito. So meron din siyang ilaw sa likod. Punta naman tayo sa likod. Pag pinaba mo yung third row seat, makikita mo ang laki ng space niya. Then meron siyang ilaw dito sa kaliwa. And then sa right side may ilaw din siya, no? Dito meron siyang sabitan. Pwede mo siyang nandito rin naman yung lalagyan ng jack. Nakikita ko sa inyo ngayon yung makikita mo malaki talaga instrument cluster, no? So meron siya ditong menu. So yung unang menu niya, it tells you yung outside air temperature. Ngayon is 31 degrees. Next, may timer din siya kung ganun katagal halimbawa babiyahe.
And then it also shows you yung fuel used. It tells you also yung average vehicle speed. At the same time, yung fuel economy makikita rin. And then yung fuel range. And then yung, of course, yung trip meter, yung trip 2, trip 1, and then yung speedometer na digital na siya. Now, if you press the menu again, dito, it tells you yung vehicle information, yung speed warning off, pwede mo siyang iset, at pwede mo din siyang i-clear. Halimbawa, gusto mo siya yung iset at 100 kilometers per hour, masiset mo siya dyan. Yung battery voltage meron din. Right now we are 13.9 volts. Yung hour meter na naman nag-register din. Ito na yung number of hours yung engine running mo. It can be in English and US. Okay. So nandun na tayo. Okay. Now let's go to the ito sa controls naman, no? Ito yung control mo sa aircon. So normally dito pagka yung sa mukha mo lang tatama, ito yung sa mukha saka sa may paa. And then ito yung sa heater. And then ito yung control ng aircon. Meron tayong 4 na fan settings. Pinakamalakas, pinakamahina. And then ito yung aircon control. Ito naman yung thermostat niya. So yung nasa blue, ito yung sa colder. Ang red pagka yung hot. Dito naman yung sa air recirculation, no? So normally sa Metro Manila kasi sa atin is medyo polluted, so normally sa circulation. And then sometimes kung gusto mo want the air coming from outside, so papasok siya. So normally nakaset ito lagi dito. By the way, this one is a manual transmission. Trailblazer, 5 speed siya. Primera, segunda, tercera, cuarta, then quinta. And then ito yung reverse. Dito naman, meron siyang dalawang lighter sa power supply. So, dalawa siya. Itong sa gitna na pag pinindot mo, ito yung aircon sa rear. So, ito yung magkocontrol ng aircon sa likod. So, hindi ka na switch pa sa likod. Katapos, meron ditong lalagyan ng coins. May dalawang tabi hose dito. Ito naman ang medyo matumi lang ito. So mga gamit ko dito. So ito yung lalagyan niya. Medyo malaki rin ng konti. So okay siya pag malaki mo siya. Dito naman yung dalawa kasi yung lalagyan niya sa dashboard, no? Una dito sa taas, meron siya sa taas, and then dito sa baba. So dito yung mga registration papers. So yan, pag dalawa siya, so makikita mo dalawa yan. Ito naman yung meron naman dito na lalagay din ng mga water, etc. So dalawa yan. Okay, dito naman tayo sa itaas sa may kisame, no? So ito yung cabin lights niya. Meron siya sa right, meron din siya sa left. Pinalitan ko siya ng LED. Originally hindi siya LED, kaya medyo maganda siya, maputi ngayon. Ito naman yung sunglass holder. So yan ang tsura niya, no? Okay. Ito naman yung window visor niya. So makita mo meron siyang dalawang ilaw dito. So pagka binuksan mo siya, so may ilaw. So pwede siyang, okay, maganda rin naman, may ilaw siya, no? So sa right side, ganun din. So left and right, meron din siyang ilaw. So
yan. Okay, patay na natin. Okay, this is 2.5 liters engine and 350 Newton meters of torque. Wading depth is 800 mm. Bakit mataas ang wading depth? Kasi kita mo itong alternator niya, nasa taas siya. Yung ibang style, iba nasa ilalim yung alternator. Dito mataas siya, kaya kahit baha, medyo matatag siya. Malaki rin yung battery niya, oh. Tinanggal mo siya. Kaya ito matanggal. So ito yung tubig para sa wiper. Ito yung sa fluid. And then dito yung sa oil. Okay, baba natin. And then dito yung air cleaner. Ito rin yung fluid. And ito yung sa ulan, no? So that's the engine of the Chevy. Bakit mo, this was actually yung unang batch niya, 2013 model. Gawa siya ng BM Motori in Italy. Kaya matibay ito. In fact, 100,000 kilometers na natakbo ko, wala pa akong major parts na napapalitan except doon sa timing belt. At nagpalit din pala ako ng clutch lining at 80,000 kilometers. Pero yung iba, yung cooling system, wala pa akong ginagalaw dyan. Palit lang ako ng mga filters. Saka pagka yung PMS ko is every 5,000, I'm using liquid moly na synthetic na oil. So that's the engine bay. So medyo madami, hindi ko pa nalilinisan, pero okay lang, it's purpose. Okay, yan yung 2013 Trailblazer LT manual. Bale 100,000 kilometers ang mileage niya. Pang coding ko na lang siya ngayon, hindi na siya daily drive. Actually, masarap gamitin yung manual eh. Very responsive yung makina. So makikita mo, very good pa rin siya hanggang sa ngayon. So maganda pa rin ang forma, matibay, at saka very reliable siya. So magandang i-keep siya. Magandang ayusan din, pwede mong ipalit. So ayan. So sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea about Chevrolet Trailblazer.